magawa sila ng storya para yurakan talaga yung pagkatao. Actually, dun siguro sa lugar na yun, siguro meron tayong sungay. May mga na-meet ka ba ng mga tao na galing dun? Pagka may na-meet ako, takot na takot sa akin eh. Parang nilalayuan talaga ako. Karamihan din ng mga nakaalis mo, parang ayaw makipag-usap sa'yo eh. Parang dead man. Parang after all ng pinagsamahan nyo sa mga years, kayang sirain yun ng isang sinungaling na tao. Pero ibig sabihin, doon mo lang na-realize, hindi ko pala talaga sila tunay na kaibigan. Pero siguro nga, for example, kung ikaw nandun ka pa sa loob, baka ganun din eh. Ibang kapangyarihan ng prosperity, bro. Kaya sabi ni Jesus, deceitfulness of riches. Nakaka-deceive talaga eh. Di porket may building ka, mayaman ka. Thankful naman ako sa mga iba na maayos pa din. Iilan lang. Meron din ako matitino. Yung mga nandun pa, hindi yun yung tinutukoy. Yung mga nakalabas na. Kasi yung mga nandun pa, mga peke yun eh. Kukontakin ka, gusto lang makachismis. Kahit nandun pa sila, ibig sabihin, naniniwala sila sa idol nila. Kaya thankful lang talaga tayo na ni-reveal ni Lord yan sa atin. Kasi hindi yan marireveal kung hindi nag-pandemic. Hindi rin marireveal yan kung hindi ako nagkaroon ng time makipag-usap kay Lord. Na-realize ko na it takes some effort na mag-isip. Sometimes mahirap gawin eh. Pero kung magiging honest ka lang sa sarili mo, yun ang pinakamagandang virtue na meron tayo dapat. Maging honest ka sa sarili mo. God will lead you, help you with your mind. Kasi may terms sa Bible na weak in their faith, weak in their minds. Papagod ka. Pero as you be honest with yourself and be prayerful, parang nasa loob ka ng isang madilim na dungeon. Pero may makikita kang maliit na liwanag. Punta mo lang, kita mo palaki ng palaki yan. Kasi effect ng deception, kumisan pag sobrang lalim na, sobrang tagal mo na dyan. Layo mo na eh, no? Pero as you move along, be honest with yourself, with your heart, iwak mo lang yung path na yun. Ayun na-realize ko kay Lord, no? If you will know the truth, hindi ka niya bibiglayin. Bibigyan ka niya ng time for you to understand kung ano yung idea na yun. And then, as it grows, it becomes easier to understand